Yan ang the real dark secrets of the industry. Hindi ko alam yun. May ganon, pare. Kakanta lang yung vocalista ng banda kasi yung producer, hindi siya nagagalingan doon sa banda. So, ito Wala naman maglalapag ng nun. instrument. May ganon, pare. Diba? Mahaba yung kanta for an era of music na kailangan TikTokable ka. Malalagay ka dapat sa TikTok. So, mahaba yung kanta. Yung pa lang, alam mo na yung mga record execs sabihin, it's too long. Kailangan 2 minutes lang, 3 minutes lang yan. Nakukulangan lang ako sa mga lumalabas ngayon na gusto mag-mainstream. Nakukulangan lang ako sa konting galit, angas, tinis, perwisyo, lalo na sa pinagdadaanan ng Pilipinas ngayon. Yung ganun lang ba? Pero syempre, ang gusto mong makikaya is yung mga doubters, yung mga non-believers. Now, pag tumugtog ka ng live, ang gusto mo na gawin is yung nanonood dyan, magkaroon sila ng dahilan para bumalik at bumalik at bumalik. Kasi paulit-ulit lang naman yung kanta. Guys, so go, lalabas kayo ng kanta. Kuwari, as an artist, this is your first single ever. It should be the best representation of your group or your, kumbaga, yung artistry mo. Yeah, I agree. Yeah. So, kailangan striking, kailangan it catches your attention. Music reviews are always subjective. Opinions are always subjective. It depends on how you see it and how you want to use it or perceive it. Kumusta, kuya? Ayos naman, as always. Yeah. And congratulations din pala. Tonight, as of this recording, probably ito lalabas to this Monday. As of this recording, nalabas nyo na yung bago nyong kanta. Hindi ka nagsasabi. Yes, sir. Yeah, Yes, sir. congratulations and Thank you. I'm proud to say na isa ako sa mga unang nakarinig ng kantang yon, which is really great. Ang ganda. Pero hindi ko na-explore kasi for sure mapapakinggan ng mga tao to dito. But certainly, hopefully, in the coming days, ma-review ko siya on my own. Para Sure. lang kumbaga may how I see it in a way. Kasi ganun naman din yung magiging episode natin today. So right now, as yung mga listeners before until now knows what I do, which is music reviews. So right now, I'm gonna involve Kuya Monty with doing music reviews, but it's not gonna be as kumbaga as how I do it in a way. Kasi it's gonna be a banter, it's gonna be a discussion. So a quick reminder and a quick disclaimer to everyone. It doesn't mean we gave out a different opinion or a feedback. Doesn't mean your song is bad. Kumbaga, for us, music reviews, again, palagi ko sinasabi with everyone, and with everyone that's asking me, music reviews are always subjective. Opinions are always subjective. It depends on how you see it and how you want to use it or perceive it. Kumbaga, you can use it for your next songs. Kumbaga, if you feel like hindi naman siya pasok, that's fine. Kumbaga, opinions are opinions. It's not gonna hurt you physically in a way. I don't know kung tama yun, pero yeah, I hope it's not gonna hurt you in a way. But we're gonna review 3 songs. We're gonna listen to it, but the thing is, of course, pag nasa YouTube, makaka-copyright siya, so what's gonna happen is, ikakat natin yung song, and then diretso na tayo sa mga reviews. But if you're gonna be listening on Spotify, the good thing is the cheat code sa Spotify is hindi siya nagka-copyright. So we can, if you're on Spotify, you will listen to the song itself as how we listen to it. Wala nang cut. Alright? That's Perfect. good. So ikaw, kuya, goods ka? Yeah. Alright, so let's start with ito yung mga artists recently na lumabas lang. Let's start with the band Ozone Vibe. Yung artist na to, yung vocals na to, is a good friend of mine, si Andrew, and literally isa sila sa mga openers nung nag-launch kami ng Lagkit, and these guys are promising. And let's listen to the song and then let's talk about it. Okay, let me share my screen. Nice. That was Gusto Ko by Ozone Vibe. Actually, I like the song a lot. It has this remnants of like the 90s to early 2000s because of the flow.
Pero ikaw, kuya, what do you think? What's your take on the song? Yeah, I agree with you. It sounds a lot like yung mga early 2000s na banda. Arrangement-wise, natutuwa ako kasi yung mga recordings ngayon, kasi nung panahon namin may mga tunog lata pa talaga na recording, eh, 'di ba? Pero ngayon kahit na taga-san sa Pilipinas, kahit na Cavite, Batangas, Laguna, Ilocos, Pampanga, Visayas, Mindanao, kahit saan, maganda yung tunog na. Pwede Ano na, na, ayos kung na, no? oo. Pero siyempre may mga ano pa, eh, may mga puwede pang i-fine tune kumbaga. Maganda yung kanta. Actually, to be honest, meron naman akong dalawang opinyon diyan, eh. Yung una Mm. kong opinyon na sasabihin, maganda na yung kanta, okey na siya. Kung sabihin ko muna yung mga okey. Ang kinaganda ng panahon ngayon yung mga musikero tsaka mga artist ngayon mas natuto na sila magsulat sa Tagalog kasi 'di ba nagkaroon ng panahon na dati, siyempre pagandahan pa ng mga letra, eh. Parang Oh, yung yeah. English kailangan malalim, Tagalog kailangan matalinhaga. Ngayon parang Oo, yeah. Naalala ko yung 'di mga ba, ganong time, eh. hindi naman dumb down 'tong lyrics ng mga bagong henerasyon, pero more of kung paano sila makikipag-usap sa kapwa nilang kaedad nila, gano'n paano sila magsulat. Which is okey kasi ibig ko sabihin, easy to relate to. So wala ng problema dun sa gawa nilang kanta. Ngayon, ito yung second opinion ko. My second take is this. It depends talaga kung ano yung the situation of the artist. What do I mean when I say that? Is this the first song that they released? Ito ba ang una? Kasi guys, kapag maglalabas kayo ng kanta, kuwari as an artist, it is your first single ever. It should be the best representation of your group or your kumbaga yung artistry mo. Yeah, I agree. Yeah. So kailangan striking, kailangan it catches your attention. So ano mga needs improvement side, okay, konti lang naman 'to. Wala akong masabi sa recording, ano na siya, parang disente na. Pansin ko lang sa vocals, pero, based lang 'to dun sa stream ni Irvin, Sa vocals siguro ano lang, medyo hindi pa parang final, Mm. parang alam kong may room for improvement pa. Ayokong maging technical, pero yun na muna yung sasabihin ko, parang kasi ayoko rin ma-alienate yung normal lang Mm. nakikinig na technical na. Pero yun nga parang kulang pa sa pagka-Pino. Tapos, pagdating rin sa pagkanta meron pang mga lyrics na kunwari yung "palagi", kailangan 'pag kasi may line siya dun yung palagi di ko maalala yung tamang pagsabi niya, pero dapat kung paano tayo magsalita, subukan nating wag baliin para lang umabot dun sa phrasing. Kung Yeah. palagi, hindi palagi o palagi, dapat kung paano mo sabihin talaga. At ano pa ba, mahaba yung kanta for an era of music na kailangan tiktokable ka, malalagay ka dapat sa TikTok. So mahaba yung kanta, yun pa lang alam mo na yung mga record execs sabihin, "It's too long." Kailangan 2 minutes lang, 3 minutes lang 'yan. And another thing, feeling ko lang kung ako ang producer nito, depende kasi di ko sila kilala, eh. I mean ikaw kaibigan mo siya, eh. Kung ang bokalista, yan ang talagang vocal range niya, okey siya. Kasi para siyang The Smiths, para siyang The Cure, Yeah. gano'n, eh. Yeah. Yeah. Pero kung alam mo naman sa Pilipinas 'di ba biritan. So kailangan kung kaya pang itaas yung ano, kaya pang itaas yung key, kung always challenge yourself na parang, "Oo, this is my home." Kunwari key of G o key of A or key of E, yan ang home mo. You're always used to that kind of, chord progression. Challenge mo sarili mo. What if taasan mo or bilisan mo, bagalan mo? Kasi kami sa Mayonnaise, ganito kami. Yung version ng sinend ko sa'yo na hindi ka nagsasabi, sobrang iba yung demo niyan. Yung demo Mm. niyan, ano lang, den 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 bagal, 'di ba? Sinend ko sa drummer ko, tapos nung pinakinggan niya, sabi niya, "Okey lang ba ano bilisan ko?" Binilisan niya.
I took it as a challenge kasi syempre may iba phrasing mo. Hmm. Ayun, gumana naman. So yun lang, 2 things lang. Yeah. Yun lang ang masasabi ko. And I agree with most parts. Kumbaga, I like the idea of making it kumbaga as clear as possible kasi yung mga linagay ko dito medyo marami may alienate. Pero kumbaga sa akin, let me start with the hindi naman negatives, kumbaga room for improvement. Sa akin, whenever I listen to tracks and review songs, I know if the track sounds loose, alam mo yun, and then if it's tight. Ito kasing kanta na to, siguro yun yung pinakamalaking ano niya, hindi naman malaking improvement, pero malaking way para makita na it sounds kind of loose kasi the drums, kumbaga yung tunog ng drums can be improved pa. Yung tunog ng guitars are too strong for me. Sa akin lang opinion ko lang. Too strong for me. Probably ma-fine tune pa rin. And Mhm. then, yung vocals din, I agree with that. Yung vocals is, siguro nandun siya sa, kinukuha niya influence ng The Smiths. Yung mga ganong era. Kaya medyo wavy na medyo parang Yes, sir. reverb, ganon Yes, sir. style. Pero kumbaga may mafa-fine tune pa yan eh. Mas Yes, mafa-fine sir. tune pa in a way. And then, um, ano pa ba? Katulog niya yung ano, kanta ng tropa ko yung Cuatro Cantos. Ano ko nga eh. Simula sa paglike. Sabi Pero ko, ibig ano ko sabihin, nga eh. Sabihin ko nga ano eh, katunog, kuha niya yung influence ng Porte. oo, Yung, oo, oh, oo nga, di no? ba? Yung, Pati chords, oo, chords, oh, di oo. ba? Ganun, pati yung chord Kaya progression pala. eh. Kaya pala pamilyar. Sabi ko, Oo. oh, kaya, nung napapakinggan ko to ever since, sabi ko, siguro na-release na to mga 2 weeks or 3 weeks ago. Sabi ko, ay, parang medyo tunog Porta. Tapos yung style ng Porta, di ba, if you remember, yung paano siya na-record, medyo ano rin siya, parang nandun sa parang early 90s na medyo pop, na medyo parang ano, ganun din sila eh. Galing. Tapos, I think, isang magandang factor dito is I like the bass lines. It's a good testament of hindi siya nabe-buried down sa mix kasi rinig na rinig mo yung bassline. But again, Oo. yung overall arc kasi neto is may fine tuning pa when it comes to mixing and mastering the song. Feeling ko a Mhm. little bit of mixing and mastering mas magiging hindi siya tunog loose. Kumbaga, kasi pag pinapakinggan mo, yung ginagamit kong term loose is parang hindi siya as, paano ko ba siya i-relay in a way na parang hindi siya as clear and as diretso compared to like songs na naririnig nyo na lumalabas na Oo. nati-TV. Yeah, pero I like it, Oh I yeah, mean, yeah. tell, Wala tell, naman siyang tell, problem. Kumbaga sa akin lang, if you're gonna be looking at templates as an oh, yeah, artist, yun yung gamitin mong exactly. template. Kumbaga. Yeah. And Tama ka. siguro doon din sa sa mixing company or sa nagmi-mix or nagma-master. It's okay to have your preference, pero always look at the templates first kung ano yung pwede mong gayahing template tapos go from there. Oo. Kumbaga. Okay yun. Tama yung sinabi mo. If you're looking for a polished sound, hindi yan yung way to go. Pero I like it kasi it sounds like a real instrument. Kasi ako, the grittier the mix, the better. Ako lang yun. So, yun. Yeah. I mean, okay rin naman. Kumbaga sa akin lang, if kumbaga, hindi ko kasi alam kung nagpa-record sila or sila mismo yung nag-record, nag-mix and master. Ganun? Pero, Meron yun? Meron paparecord? Ganun? may mga ganong company. Sila nagre-record, sila nagme-mix, nagma-master. Yeah. Ooh. Ganun kami. No, Ganun. I mean, hindi yung banda yung nag-record. Iba yung nag-record, ganun? Hindi, sila nag-record. I Ah. mean, nag-mix and master, iba. Hindi Umaga. kasi may kilala akong ganun eh. Parang pinakanta lang yung vokalista ng banda eh. Pero yung Ganun? naglatag ng oo. Yan ang the real dark secrets of the industry. Hindi ko alam yun. May ganun pare, kakanta lang yung vokalista ng banda kasi yung producer hindi siya nagagalingan doon sa banda. So ito Ang lala maglalatag naman ng nun. instrument. May ganun pare. Ang lala naman nun.
Yes, sir. O sige, saka ng episode yun. Hindi ko alam yun pero yun Yes, nga, sir. siguro dun lang sa, kung di ko sure kung nagpa-mix and master sila. Pero if in case dun sa nag-mix and master, siguro, depende yan eh. If you want to carve your own sound, go ka lang. Pero if you Yes, want sir. to make what you're doing into a business na talagang maraming mag-pick up, I suggest look at the mainstream, paano nila yung template ng songs nila, template ng sound, tapos go from there. Baga. Yes, sir. And of course, nakikita ko rin naman na medyo ano pa eh. Hindi ko naman ginajudge yung nag-mix and master, pero marami pa, there's still a long way to go. Kumbaga, Yes, sir. journey naman palagi yan. But I like the Yes. song, I like the rawness, and then I agree with the lyrics. Sobrang dami kong narinig na kanta everyday to a point na minsan hindi ko na maintindihan kung ano yung lyrics. Parang ano yung pinupunto. Pero I like yung simplicity and directness niya. Kasi hindi siya nagpapaligoy-ligoy. But again, there's of course, kumbaga merong truths to it eh. 'Di ba? Pag si Ellie Buendia nagsulat, kahit hindi mo maintindihan, you are still gonna be fascinated by what it means. Oo naman. Pero pero pag yung ibang mga tao nagsulat ng simple, parang ano ba yan? Parang wala namang sustansya to, dinerecho na agad na ganun agad. Pero again, depends. It's always your truth. And I believe naman si Andrew with Ozone Vibe, ganun talaga yung sound nila, ganun siya magsulat. So, kudos sir. man. Maraming salamat for letting us listen to your song. I think di ko pa nga siya nasasabihan, pero sabihan ko na lang siya. Pero maraming salamat pa. Okay, up next, let's listen to, ito naman, kaka-release lang ng kanta nila and lalabas yung kanta nila, the Wish Bus, mamayang 9 p.m. as of this recording. Oh, So, yeah. nice. Yeah, so this is Between by Off to Aurora. Okay, share my screen. Nice. That was, Ganda nun. yeah, that Ganda was Between by Off to Aurora. Ako muna mag-start, kuya, kasi medyo Go. madali lang naman to. Maganda siya actually. These guys are already Sige nga, kumbaga fine-tuned na eh. Di ako familiar, pero narinig ko yung pangalan nila. Hmm. Can you introduce them to me? Yeah. Kumbaga, Off sino to sila? Aurora. Off to Aurora, it's mga taga dito rin yan, mostly Laguna, and then ang pinaka HQ nila is Whosoever Recording. So dun sila No, nice. nag-record. So dun sila nag-record lahat. And they are with DNA Music. Oh, Alam ko that is a sub-label with ABS. nice. So, Kasi dun si Tito Wiwi, di ba? yeah, ang alam ko I'm not really Ganda. sure kung nandun siya. Pero yeah, these guys started last year lang ata, and they already have like 3 songs, and literally na yung manager nito ay a really close friend of mine, kasi yung unang banda na hinandle niya before na hindi naging successful was nasama rin kami sa mga gigs nila, tapos nasama rin sa gigs ng Enjoint before. Tapos nung nalaman nga namin na bumuo na nga ulit ng bago, and they really carved out their own. And yeah, I mean, these guys are very young, mostly sikat na sikat sila sa mga schools, sa mga and then recently nakapag-wish bus sila dito sa location is Calamba. Tapos tonight then, as of this recording, lalabas yung Wish exclusive nila 9 p.m. So yeah, it's kumbaga, yeah, I mean that's how the guys are. And usually nung mga na-review ko yung mga songs nila ng mga previous seasons, they're really into that sound, that 90s to early 2000 sounds, yung band sound. Kasi heavily influenced talaga yung manager nila, which is si JL. Kasi yung isang kanta nila na parang 10 akbang, katunog ng As Long As It Matters ng Gin Blossom. Ganon. Okay, Oh, nice. yeah. Yeah, kaya nga ito, nung napakinggan ko rin to, nung lumabas siya like a few days ago, sabi ko parang, parang ano rin, early 2000s to 90s yung sound, kasi rinig mo yung kaskas ng gitara, yung drums and everything. Kaya
Yeah. I mean, that's one thing. 90s to early 2000 sound, and kumbaga, for me, that's the sweet spot eh. Kasi I'm into band-centric songs compared to like yung mga solos. Mas ano ko yun, mas jive ko yun. And the good thing about these guys, based on how I reviewed their songs, is how they use metaphors. Yung kasi before, sampung hakbang papunta sa'yo, ngayon naman mata mo or something, kumbaga mga between, mga ganyan. So I Mm. like the metaphorical way of how they use words. Yung wordplay, Mhm. kumbaga. Siguro sa akin, ang gusto ko rin pala, yung isang factor is hindi siya straight line. 'Di ba? Nag-usap tayo offline na parang may mga songs na parang it feels very straight from Ah, from intro to ending, na parang ayun na 'yon. Parang wala man lang nangyari, something. Dito kasi I feel like they took the initiative to do something, at least dun sa bridge part, yung bagsakan nila na parang nag-iba. Makikita mo yung intensity level tsaka yung dynamics ng okay, patapos na tayo. Nandito na yung top of the song eh. I yeah. think akin lang yung hindi naman negative, kumbaga feedback ko lang is I hope recently kasi parang napapansin ko nakakalimutan na natin yung short delivery of the choruses, yung chorus hooks. Ang dami na kasing mga chorus hooks ngayon na ang hahaba. Katulad nung kanina, sa gusto ko, mahaba rin. Tapos ngayon, medyo mahaba rin yung chorus hook niya. Siguro, may challenge na lang. Hindi naman siya feedback, and more on challenge is let's try and write more songs na sobrang ikling-ikli yung chorus hook. Hindi naman siya dapat maging isang literal na phrase. Kumbaga, katulad nga nung example ko ngayon, naisip ko lang yung Dragon. Yung chorus hook niya is literal na parang ilang words lang. Yun na yun. Huwag mo na akong pilit sa akin. Tapos yun na yun. Pare-parehong rhyme. Pero hindi siya yung sobrang haba. Hindi katulad na ito. So sa akin lang yun Kumbaga, if it's sa mga artist, if you feel like nagana yung chorus hook nyo na mahaba, okay lang. Kumbaga, another challenge lang para magkaroon ng parang onting challenge at onting saya yung mga susunod na kanta na re-release nyo is try nyong gawin yon. Sobrang ikling chorus, sobrang may onting iteration lang. Tapos yun na yung chorus hook. Yun na yun. Try nyo lang. Pero overall, I like it. Kumbaga wala na akong masasabi doon, and it's whosoever recording. Kumbaga Mm. wala talaga siyang, isa siya sa mga okay na mga recording studios. Mix and master, wala akong masasabi talaga. Yeah. Yeah, about you, kuya. Yes, actually magandang ano 'to, eh, magandang pinanggalingan yung si Ozone Vibe tapos ito si Of the Aurora. Mm. Parang yung kanina kanta, ito yung sinasabi kong a polished version. Parang, dahil nga whosoever alam na nating maganda quality recordings dun. So, polished ang tunog ng drums, dikit sa bass, dikit sa gitara, maganda yung wala yung grit, mas bright, very full of presence and very brilyo. Vocals tama, yung sinabi ko kanina si Ozone Vibe, parang alam mong hindi pa pinong-pino yung pag-compress ng mga boses, hindi pa, I'm not saying na ino-auto-tune, pero hindi pa naitono ng Mm. ng linear, kumbaga parang para pasok sa graph. Alam mo naman ngayon sa industriya kailangan perfect ang mga recordings, eh. Mm. So, tama yung key, kuhang-kuha ng grupo pati ng kanta yung gustong mangyari nung kanta, which is panunuyo, pagsabi ng pagmamahal sa isang tao, kuhang-kuha yun. Napakaganda ng kanta, napakaganda ng recording. Ang take ko lang dito is kung lahat ng kanta nila gano'n, kasi very reminiscent nga of Gin Blossoms, yung gano'ng genre or gano'ng, Mm. parang Goo Goo Dolls. Pero kasi Goo Goo Dolls iba rin yung pinanggalingan nun, eh. Pero parang Vertical Horizon, ganyan. Yeah. Kumbaga sa Pilipinas parang mas mabigat na The Ones, if you know what I'm trying to say, parang Yeah. gano'n. Ang sa'kin lang, ako 'to, una sa lahat kunwari walang label 'yan, tatanungin ko agad, "Sinong label 'yan?" Kasi kunin natin ganyan. Ito yung sinasabi ko, ang take ko lang dito, may mga banda kasi na kaya nila gusto ganyan is for commercial success or mainstream success. Yun talaga yun. So kung yun ang gustong gawin ng grupo, go lang, tuloy-tuloy lang.
Pero ako kasi naghahanap pa rin ako ng, alam mo yun, parang, paano ko ba ma-explain? Diamond in the rough. Yeah. Parang yun yung ano ko. Parang, kunwari lang hindi to yung unang kanta nilang nilabas. Parang balance lang. Kung merong panunuyo, hindi naman kailangan hugot, pero dapat meron ring, nakukulangan lang ako sa mga lumalabas ngayon, na gusto mag-mainstream. Nakukulangan lang ako sa konting galit, angas, inis, perwisyo, lalo na sa pinagdadaanan ng Pilipinas ngayon. Yung gano'n lang ba? Yeah. So, kunwari again, like what I said, kung this is their first release, magandang introduction. Parang very, very polished, very nice, very clean recording. This is their third. Ah, Third nila to. Di ba, kunwari nga lang na Yeah. ito yung una nila, parang agad, kuha ka agad, uy, galing nito I agree with you yung sa melody and yung hook ng chorus, pero it is what it is. Ako kasi medyo old school ako so naniniwala ako hindi naman kailangan lahat ng banda mag-TikTok Hindi Yeah. naman kailangan lahat ng banda gumawa ng content kung ayaw nila Pero kung ang kanta mo maganda, magandang content na yun. Kasi isang magandang kanta, kahit 10 beses mo i-post araw-araw, basta naman maganda yung kanta edi yun na yun. Yun lang, siguro yun lang yung take ko. What I'm trying to say, sa mga pinakinggan ko ngayon, parang, this is not gonna be, parang ito yung hahanapin. Wala yung, kumbaga yung emotional behavior ko ngayon, wala dun sa panunuyo at pag, alam mo yun, yung the finer things in life, medyo galit ako sa nangyayari sa buhay natin, sa bansa, sa mundo, gano'n. Oh, yeah. Pero, from a mainstream perspective, this is a good, nasa tamang daan sila papunta dun. Sana, mas marami pang mapuntahan yung grupo. Maganda kasi tunog ganun Alam mo yun, parang, eto Polish na na commercial lang yan, na. hahanapan lang ng label yan ng hugot na gagamitin ng mga influencer, yung mga ganun. Alam mo na agad Yes. paano yung market sa ano, no? Kung parang di ba? Tsaka rin, they know how to do it kasi nung nag-release din sila, kasi nag-single release to sa Cafe Calzada rin. Nitong homegrown. last week. Galing Laguna. Very good. Tapos nag-release sila. Talaga naka-get up sila, naka long sleeve sila na puti, tapos naka black na pants. Talaga alam nila paano mag from visuals to performance. Magaling. Pati the good thing about these guys is that they already grinded their way into making a performance, hindi lang mag-jam. And yun naman yung palagi ko rin sinasabi with bands na it's okay to write songs, it's good to be honestly to write songs, pero you have to learn how to perform and you know how to entertain a crowd kasi if the aim is mainstream and if the aim is to earn something from what you're doing, of course more eyes means more catching. So pag nagkaroon ka ng malaking gig, if hindi mo alam paano dalhin yung sarili mo or dalhin yung crowd, it's not gonna make sense. Yes, sir. So ngayon, nung napanood din namin sila ulit recently, after like a year, nung huli ko sila napanood, nag-evolve na sila and they know how to gauge the crowd, how to do crowd work, how to play, literally. And yeah, I mean, good stuff, good shit. Maganda. Yeah. Maraming salamat, Off to Aurora. And lastly, to our last song, pakinggan natin ang bagong release ng, eto medyo bias ako dito ng konti kasi I'm a big fan of yung mga arrangements na ginagawa nitong bandang to. Lalo si Tito Wiwi. I'm pretty sure si Tito Wiwi yung mga nag-ayos na itong mga to. Pero this is Elaine's newest single, Fallback. Mm-hmm. Nice. That was Fallback by Elaine. Yeah. Ang ganda nung effects. I mean, yes, wala ka naman talagang tapon kay Tito Wiwi. Hindi na yan bago sa eksena. As in, Oh, they know what they're doing. They know what they're doing.
Yeah, That's yeah. great. Yeah, and to be honest, ito yung mga as a music reviewer and as a critic, ito yung mga songs that I have I have two eyes set on every time. Kasi ito yung mga para bang tinatawag ko sa akin lang as an artist and as a musician, ito yung mga artist na ginagawa kong parang template na parang kung Mhm. ano yung ilalabas na itong bandang to. Ano kaya yung pwede kong gawin na para ma-mimic ko yung ganong style? Not really specifically, pero yung ano, yung pagiging revolutionary nila when it comes to creating sounds. Kasi it's very very uncommon to have, alam mo yun, yung guitar scratch na effects na ginagawa ni Tito Wiwi or ni Pao. Yung mismong what you call this, yung arrangement mismo ng kanta, yung flow, yung ginagawa nila, it's very surreal. And what I like specifically about this is yung power vocals ni Elaine, which hindi siya sweet, hindi siya sobrang tapang. It's just in the right amount of grit and power when it comes to vocals. And honestly, wala naman talagang mabibigay na negative connotation dito kasi they know what they're doing. Kumbaga, standards na yung mga yan eh. Pero ikaw, kuya, what's your thought about it? Again, like what I said kanina, alam na nila yung ginagawa nila. Hindi na nga nila kailangan makinig sa sasabihin ko, eh. Yeah. Pero kumbaga ang opinion ko dito, again, two takes. The first take is yung the positives. I would say great arrangement, hindi siya boring, ang daming liko sa daan. Ganda na tunog, ganda, siyempre, whosoever maganda yung tunog ng drums, bass, gitara. Pero again, ako lang to, preference ko to. Yung second take is yung mas gusto ko kasi talaga gritty yung tunog. Hindi ko ma-explain kung paano, pero medyo technical na to kasi gusto ko yung parang American arrangement. Kunwari, when I say American, ang unang papasok sa isip ko, base doon sa tugtugan ng Elaine, kunwari, Linkin Park or Evanescence, ganyan. Mm. American arrangement, pero British sounding recordings. Kumaga parang, anong magandang explanation ko doon? Anong magandang example niyan? Kasi kunwari yung tunog na ganyan, yung American arrangement is American sound is kunwari the latest album of Turnstile, yun. Mm. Very American yun. Ang Brit rock kasi, di ba, kunwari Oasis, mainit, tapos medyo hindi ganun ka-balance yung drum sa gitara. Yung bago ng Foo Fighters, ganun eh. Oh Parang yeah. Amerikano yung Foo Fighters, Amerikano yung arrangement, pero may konting tinis ng Brit mixing, ano, no, di ko alam kung sadya yun. Pero yun lang yung akin lang yun. Tapos siguro, dahil nga gusto ko mas madungis, siguro dahil magaling kumanta eh, pwede i-double track para lang merong konting. Di ko lang alam kung naka-double track na yun pero depende kasi sa mixing yun. Bakit kailangan i-double track? Para lang may konting, parang dissonance effect na parang hindi Oh yeah. masyadong perfect. Tapos, Yung parang may hiwa-hiwalay na parang style na oh, parang gano'n. Oh mas yeah, may, yeah, yeah. okay, siguro dahil, correct me if I'm wrong guys, yung Elaine, anytime you can reach out to me. Correct me if I'm wrong. Kahit na mabigat tugtugan nila, syempre gusto pa rin nila ng mainstream success, di ba? Or at least man lang magkaroon ng sariling avenue in terms of the hardcore or heavy rock scene in the Philippines. So, kailangan mo lagyan ng backing vocals. Gets mo? Para medyo tumagos sa. Kasi English alam mo na agad. Mm. Napaka ewan ng standard ng Pinoy So, never pag English, ay, ang taas. Parang Ang ganyan taas yung ginagawa agad. sa Di Franco ba? eh. Di ba? Ay, ang taas. Hindi tatagos yan. Yung mga sinasabi ng kung sino-sino mga walang alam sa buhay. Oo. Pero di ba, at the end of the day, you have control in your career. So, yun lang. Okay na yung ginagawa nila. Yun lang naman. Kung may backing vocals, the whole time. Pero kasi syempre may mga banda na hindi namin kaya gawin sa live hindi namin gagawin sa recording. Tama rin naman yun. Ah. Ako kasi magkaiba talaga siyang entity eh. Yung recording, gagawin namin ng best that serves the song. Sa live, gagawin namin the best that serves the entertainment experience. Yeah. Gets? Kumbaga kasi may tao na eh. Kumbaga, kung imagine mo may nakikinig sa kanta mo,
what kung ano yung nagse-serve dun sa kanta para tumagos. Ay, ang ganda ng kanta, ang ganda ng melody. Putya kung lagyan mo ng sobrang daming guitar solo yung chorus, nalito na yung casual listener, 'di ba? Habol naman natin lagi is yung hindi natin fan, makuha natin at maging fan. Oh, yeah. Kasi yung mga super fans naman natin okey na yan, eh, kahit na ano pang labas mo. Kahit, gano'n lang yung gawin mong kanta, Makikinig yan, eh. pupur pupurihin ka na niyan, eh, parang ang galing Oo. talaga. Pero siyempre ang gusto mong makikayat is yung mga doubters, yung mga non-believers. Now, Mm. 'pag tumugtog ka ng live, ang gusto mo ng gawin is yung nanonood diyan, magkaroon sila ng dahilan para bumalik at bumalik at bumalik. Yeah. Kasi paulit-ulit lang naman yung kanta, eh. So, going back to Elaine, congrats, napakaganda ng ginagawa ninyo. Nakikita ko yung content nila. Lagi rin kasi nagre-record sa studio nila yung mga ibang yellow room bands. Tuloy-tuloy niyo lang, gawa lang ng gawa ng kanta. Kung gusto niyong sumikat, di ko alam kung ano pang ibig sabihin ng pagsikat ngayon, eh. Kung gusto niyong may mangyari sa buhay ninyo, nasa sa inyo na yun kung paano niyo a-align yung buhay niyo dun sa ganong klaseng path. Pero Yeah. kung gusto niyo lang gumawa ng quality, magandang kanta, magandang arrangement, recording, mixing, et cetera, you're on the right track, Elaine. Napakahusay. Yeah, yeah. And I agree with that. Kumbaga, most of the fans din, napapansin ko kasi ako, I became a fan after listening to them live. So, nung narinig ko sila live, doon ko sila nakilala. And some fans are artists as well, musicians din, that are looking at Elaine as like, kung anong ginawa ng Elaine, ano yung template nila, yun din yung possibly na gagawin ko. And yeah, I mean, wala na talaga silang problema, honestly. Kumbaga, linagay ko lang talaga sila dito para at least matag sila sa episode. Makuha natin yung mga fans nila. Kasi ganun na sila eh. Ganun na yung ano nila eh. Kumbaga, wala ka nang problemahin sa paano sila gumawa ng kanta, paano magana. Wala na. I mean, Husay, napakahusay. oo. And ito yung mga segments na gusto kong possibly pag naging okay yung viewership na itong episode na to, try natin mag-invite tayo ibang artist kasi feeling ko pag may iba pang artist na may iba pang point of view dun, mas magiging maganda yung mga ganyan, yung mga reviews. And then the good thing about reviews naman, again, before we end the episode, is reviews are based on opinions and are subjective. So, if you feel like hindi naman papasok sa inyo or hindi naman gagana sa inyo yung kumbaga sinabi namin, that's fine. Kumbaga nasa inyo naman yun. Basically, what we're doing is just talking about the song and talking about what we like and what we don't like about it in a way. Yun lang. Yes. Yeah, I mean, that's it for the episode. Maraming salamat, guys. Again, quick reminder, if you're on YouTube, possibly matatanggal yung mga songs because of copyright. But if you're on Spotify, mas better kasi maririnig nyo rin yung kanta. And of course, Yes, sir. ililink ko rin yung mga songs sa description. So yeah, again, thank you so much, guys. I appreciate each and every one of you. Follow us on YouTube and then Spotify. Rate 5 stars and then follow nyo rin kami doon para updated kayo every Monday na release. Yeah, yun lang. Yes, sir. Thank you so much.